nagbabalik tayo para sa isang kwento para sa bayan. So panoorin natin si Sas Rogando Sasot. O itatakil natin yung issue na to about sa pagsisinungaling ni BBM at siyempre ni Auntie Claire. So itatakil lang natin. BBM. Yan. Ang sabi niya, Ito yung sa ano nagpa-press con siya after the arrest of Duterte. Patayin natin para makita niyo. Okay. Okay. So ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged. Because we have commitment to the Interpol, we have to fulfill. Yan ang reasoning niya. So yan yung If we don't do reasoning niya. that, they will no So, longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Yun sabi niya. So sabi niya, may request kasi yung Interpol Kalokohan. Kaya sinurrender. So, kaya kung sinurrender, kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin ito ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Sinungaling. Ganon, hindi ba? Ganun ang eksena ni Bongbong Marcos. Correct. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. Straight from the ICC website. Okay, abo? Sa ICC pa mismo yun, ha? Ayan, public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025. Request. Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba na investigation, no, di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayo ganyan, bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit? Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? So, eto yun. Kaya bigla silang nag-request kasi nga, nagkamaleta na. Totoo yan. Talagang, nagkamaleta na. Diba? Yun yung talagang pinaka-rason kung bakit sila, after na napunta ng Pilipinas at nakatanggap na sila ng maleta, so yun na yun kung bakit, diba? So, panoorin na pa natin. Nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so, bubuksan na natin ang envelope. Ang di ba? Napaka-sneaky. Yan. Okay, nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka-maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan confidential. Ito yung niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Correct. Communication meeting. Yun. So, malinaw pa sa sikat ng araw na talagang ang gobyerno mismo talaga natin ang talagang ang gobyerno mismo talaga natin ang nagsuko kay Tatay Digong sa ICC. Wala nang iba yun. Di ba? Yun na yun. Talagang sabuhatan yun. So, panoorin pa natin. Si Bongbong may salarin. Yes. Because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. Grabe. That's why
it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Okay. At ang Yan ang binasehan ng So, yun. Yun na yun. Na talagang ang may pakana ng lahat, yung mismong gobyerno natin. Alam niyo kung bakit? Kasi, si PRD, siya yung nagsasalita na laban sa gobyerno. Wala na kasing oposisyon. Sino ang tumatayong oposisyon that time? Si Rizal de Peros, naka-align na nga yan sa, sa gobyerno ni BBM. Di ba nga? Oh. So, wala nang oposisyon kaya si Tatay Digong na yung nagsasalita. Siya ang naglabas ng mga kumontra doon sa pagbenta ng gold at kung ano-ano pa. Kaya wala silang choice. No, bilang mga walang kwentang mga politiko o bilang mga walang kwentang namumuno, tingin nila kay PRD, tinik na sa ginagawa nila. Kaya yun kung bakit nila ginawa yan. Malinaw na malinaw sa lahat at sa mamamayan. No? Although may natutuwa, karamihan sa mga camping natutuwa doon. So, ano natin yun, given na natin sa kanila, bigay natin. Kasi, gusto nila makabalik, hindi na sila makakabalik kahit anong mangyari. So, given na yun. So, ang malinaw na talagang ang gobyerno mismo talaga natin ang may kagagawan kung bakit nasa Hague si PRRD. Wala nang iba pa. Di ba? Kaya sa 2028, ipanalo natin si BP Sara para lahat ng pinagagawa nila sa bansa natin, di ba? Lahat ng kasalanan nila sa bansa natin at mapanagutan din nila. So, para sa isang kwento sa bayan, peace.